Saka implement ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Oh, local court. Saan yung local court? Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Oh, sa Pilipinas. Local court sa Pilipinas. Eh bakit sinasabi mo nung nakaraan, nung PCOO ka na yung local court doon sa the Netherlands? Eh alam mo naman pala na kapag ka ICC, halimbawa, nag-issue na ng warrant of arrest, ite-turn over saan? Sa proper judicial authority, which is sino? Korte sa Pilipinas. Ikaw nagsabi. Oh, nagawa ba yun, Claire? Ikaw na mismo nagpapaliwanag dito. Nagawa ba yun? Nadala ba si Pangulong Duterte sa proper judicial authority? Sa authorized proper judicial authority. Napadala ba siya? Hindi, di ba? Pagkagaling dito, dinala sa aeroplano, punta sa Hague. Eh bakit ngayon sinasabi mo, Claire, na wala kayong maling ginawa? Eh dati naman pala, nung hindi ka pa binabayaran ng buwis ng taong bayan, ang iyong sinasabi, dapat dumaan si Pangulong Duterte sa tamang proseso. Ulitin natin. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Yon. Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Kamusta ang mga buhay-buhay, mga bossing? Ayan na. Eto na ang inyong pinaka kinaayawan, kinaiinisan, at ang pinaka fake news purveyor sa balat ng YouTube. Ito na naman po si Boss D, ang inyong si Boss Dada, at your service. Another day, another fake news mula sa ating channel. Disclaimer lang po, huwag po kayong maniniwala sa lahat ng aking mga sasabihin dahil lahat yan kabalbalan. Lahat yan ay kabulastugan. O kaya huwag kayong maniniwala. At nandito na naman tayo, wala po tayong datos. Sa lahat ng mga sasabihin natin, wala po tayong pruweba. At lalong hindi po tayo under oath. Ang ating pong mga gagamitin ngayong araw na ito, ang mga nagkalat na fake news sa social media, at atin po itong re-reaksyonan. Oo, wag po kayong makinig sa mga reaksyon ko, ha? Wala akong silbing tao. Ako po'y walang narating sa buhay. Ako po'y walang kwenta nila lang para inyong pakinggan. Oo, kaya kung ako sa inyo, wag kayong makinig. Oo, ginagawa lang natin ito para maging masaya ang ating buhay, magkaroon ng katatawanan. Oo, sa ating mga puso. Dami ng problema ng Pilipinas, puro pa kayo masyado kayong seryoso, ha? At nandito na naman tayo para magpasakit ng puso ng lahat ng mga magnanakaw, sinungaling kawatan, mandurukot, mandarambong, mga sindikato, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas, lahat ng mga sinungaling, lahat ng mga kumag, kupal, at lahat ng mga buwisit, switik, putok sa buho, ng mga salot sa lipunan dito sa Pilipinas ay atin pong pagtitripan. Sa mga kinauukulan, oo, doon po sa mga malalambot po ang puso, bawal po kayong manood dito sa ating channel, ha? O ako na po nagsasabi, wag po kayong manonood dito. Wala kayong matututunan dito, lalong-lalo na inyong mga anak. Kaya babantayan ninyong mga bata.
Kailangan hindi po makapanood dito dahil tayo po ang pambansang balaura. Dancing with the beat with DJ Glenn. O yung pong mga gusto ng tahimik na buhay. O kung gusto nyo po tumira kayo sa simenteryo, huwag kayo makikinig dito. O yung mga mababait na tao, nako po, huwag kayo manonood dito at nako po, marami kayong malalamang kabulastugan dito. O kaya itong channel natin para lamang po sa mga matitigas ang muka, matitigas ang puso, utak, balon-balunan, atay. Isama na natin ang baga. Oo, at saka ang kidney. Basta lahat ng mga matitigas. O dito sa channel natin, lahat ng malalambot, magsilayas na kayo ngayon pa lang. Diyos ko po, masasaktang kayo sa mga maririnig nyo rito. Ayan mga bossing, bago natin simulan ang lahat, ayan syempre, Team Duterte, PDP laban, senatorial candidates. Wag na wag po natin kakalimutan, number 10, si Jimmy Bondoc, number 22, si Bato de la Rosa, number 28, ang pinakamagaling, pinakamalupit, pinakahumahagupit na si Senator Bongo, at syempre si number 30, si Attorney Hinlo, number 34, si Attorney Lambino, number 42, si Dr. Richard Mata. Si number 38, si Attorney Congressman Rodante Marcoleta. Number 56, si Attorney Rodriguez. Number 58, si Philip Salvador. Alam niyo si Philip Salvador, ang dami na pong napatay na mga kriminal niyan. Ang dami na pong napasuko na mga kriminal niyan. Ang dami na rin mga naging leading lady niyan. Pero malinis ang puso niyan. Yan ang magiging action star natin sa Senado. Kaya boto ninyo. Nako po, ito ang hindi nyo dapat makakalimutan. Ang number 53 natin, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Diba? Yan ang talagang dapat na iboto natin dahil yan ang magsisilbing konsensya natin sa gobyerno. Kaya bakit nyo ba sila iboboto? Ayan, nakalagay sa ilalim mo. Pigilin ang pang-aabuso ng rehimeng Marcos. Pigilan ang impeachment ni BP Sara Duterte. Labag sa konstitusyon ang pagpapadala kay Tatay Digong sa ICC. Bagong mukha, tunay na magseserbisyo. Oh. Diba? Sabi ko nga sa inyo. Doon sa kabilang kampo, yung kampo ng may mga toyo, umpisa pa lang, watak-watak na. Ang dami nating balita na gusto na raw nilang kumalas. Eh tingnan nyo naman, sila ay merong supposedly malaking rally dyan sa Cebu. Pero bigla nilang kinancel, anak ng tinapay. Ba't nyo kinancel? Bigla nilang kinancel, mga bossing, yung kanilang isang malaking rally. Kasi di umano, magsisimula na daw yung local elections, yung local campaign, at yung kanila daw mga kandidato ay may mga commitments na daw sa mga local provinces, mga kampanyahan din daw. Kaya pinospone na lang nila. Alam nyo ba't nyo pinospone? Yung rally nyo, putay na wala nanonood. Ubus na siguro yung mga pang-ayuda nyo. Mantakin mo pagtapos ng ayuda, binigyan nyo ayuda. Pagkatapos sigaw kayo ng sigaw ng BBM. Si Andrew E. puta na maus na. Wala naman sumasagot, wala naman pumapalakpak. Wala na. Wala na mga bossing. Itong mga kandidato ng kabila. Nagsayang lang kayo ng panahon at ng pera. Inilaglag kayo ng campaign manager nyo. Yung mismong campaign manager nyo, nangangampanya sa inyo, inilaglag kayo. Bakit? Puros kabulastugan ang ginagawa. Puro katarantaduan. Puros pagiging diktador ang ginagawa sa bayang Pilipinas. O paano kayo pa iboboto niyan? Yung isa nga lang na diktador, sakit na ng ulo madadagdagan pa ng 12. Anak ng tinapay diba? Yung isa nga lang na sakit ng ulo dadagdagan pa ng 12. Ilalagay mo pa si Pacquiao at saka si Lito Lapid. Diyos ko po. Pag inilagay mo yung dalawang yan, baka mag-usap yan. Pag yan, nagkopyahan kung anong isasagot sa papel, putang ina, parehas walang alam yan.
Oo, parehas yan. Yung ano nila, yung mga answer sheets nila, walang laman. Nakatapos na ng mga termino yan. Oo, walang ibang ginawa kundi mamigay ng ayuda. Ay, Diyos ko po. Ay, naku po. Kita nyo naman, yung kakabilang grupo. Walang due kayo. 12 kayo na wala pa yung isa. Yung isa, punta kapatid na nga, tinitira pa yung ano nyo, pinuno nyo. Oo, sinasabi na yung pinuno nyo, pambago-bago ng isip. Kaya na niya, baka bukas hindi na kayo kaibigan niya. Sobrang pambago-bago ng isip niyan. Kaya sabi ko kasi, huwag na tayo sa magulo. Huwag na tayo sa magulo. Doon na tayo sa nagkakaisang boses. Dito na tayo sa nagkakaisang mga malulupit na mga talagang alam nating kandidato para sa Pilipinas. Hindi na natin ipepwersa yung 12. Okay na yan, 10. Huwag nyo nang dagdagan, boto pa sa kabila yan. Oo, wag nyo na basta bumoto na kayo kahit sino, idagdag nyo dito kahit sino. Wag lang yung makakaliwa at saka wag lang itong team sinusuka. Oo, dahil pag naglagay kayo ng team sinusuka dyan, maniwala kayo, sasakit ang ulo nyo pare-pareho. Oh, ito na ang pagkakataon ninyo para makabawi kayo sa pambubudol sa inyo noong 2022. Pucha, pag nanalo pa naman yung mga kandidato sa kabila, wag na tayo magreklamo sa Pilipinas. Oo, dahil hindi na talaga natin deserve ang magkaroon ng matinong buhay, ng maalwan na pamumuhay. Hindi natin deserve ang magandang Pilipinas. Kapag ibinoto pa natin yan, wag na tayo magreklamo. Lahat tayo maging, maging aso. Oh, ayan mga bossing mga bossing ha. Oh, ayan wag nyo kalilimutan, Team Duterte, PDP, laban na senatorial candidate. 10 lang yan. Idagdag nyo 2 kung sinong gusto nyo. Wag lang kayong kukuha sa mga komunista. At saka wag lang kayong kukuha doon sa mga mapang-abuso. O, katulad ng sinasabi ko, Visayas, Mindanao, ang bababa ng tingin sa inyo ng mga kandidato na yan. Kita nyo yung mga followers ng kandidato na yan. Hindi ba? Ang dami ng persona non grata sa buong Mindanao. O, gumante yung mga taga Mindanao, gumante yung mga taga Visayas, at sinasabi nila na wala kayong silbi. O, kaya bumoto tayo dito sa Team Duterte. Oy, by the way, Mindanao, paalala ko lang ha. Noong panahon ni Pangulong Duterte, napakarami niyang programa at napakarami niyang proyekto para sa Mindanao. Pero anong ginawa ng administrasyon? Hindi ba? Lahat ng projects sa Mindanao, railway projects, mga tulay, infrastructure, build projects sa Mindanao, anong nangyari? Ipinahinto lahat. Ba't pinahinto lahat? Oo, okay, wala daw pera, pero putang ina namimigay ng ayuda. Diba? Kaya mag-isip-isip kayo mga taga Mindanao, hindi kayo priority. Oo, kasi kung priority talaga kayo, di sana yung mga proyekto na iniwan ni Pangulo, lahat yun, approved na, may budget na, putsangin nang yan, itinigil. Bakit? O, bakit na naman itinigil? O, kasi nga, ang mga taga Mindanao, wala kayong kwenta sa mga taga-goberno. Pero wag kayong magagalit, ha? Oo, again, sabi ko nga sa inyo, ako'y fake news, ako'y wag kayong maniniwala sa akin. Oo, dahil ako'y puro kabulastugan lang. Oo, wag kayong magagalit, wag kayong manggigigil. Lahat ng inyong inis, ituon natin sa May 12. Elections. Ayan 10 kandidato lang yan. Tandaan nyo na yung mga numero 10, 22, 28, 30, 34, 42, 38, 53, 56, 58. Oh ha, magkakalapit naman halos yung mga numero niyan. Oh, baka naman hindi na tayo magkakamali niyan, ano? Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili, mga bossing. Oh, pag maliban dyan mga boss, naku, napakalaking mga issues ngayon ang kumakalat sa ating pamahalaan. At mukhang ang gobyerno ay tila mo nananakot doon sa mga nagpoprotestang mga Pilipino sa ibang bansa. Dahil may usap-usapan na nag-boycott ang mga OFW at di umano, I think in Croatia, meron daw po sila diyang gagawing in order for them to show their support to Pangulong Rodrigo Duterte and to show their dismay, their disappointment dito sa gobyerno ni Bongbong. Ay hindi daw po sila magpapadala ng kanilang remittance. 0 remittance po sila ngayong I think ilang araw yun. Parang March 28 yata to April 1.
Oo, zero remittance daw sila. Nako po, anong dating sa gobyerno niyan? Economic sabotage yan. Oo, sinasabi na economic sabotage daw yan. At meron daw parusa pagka ginawa nyo daw yan. Uy, grabe ha. Grabe, pati pera ng taong bayan, hindi na nga sa inyo. Pinakikialamay kung ayaw magpadala, wala kayong magagawa. O, eto lang kasi yan ha. Eto lang yan. Tain na kasi merong ganyang panawagan yung mga Pilipino para protesta. Ano ba dapat pag nagpo-protesta? Di ba pag nagpo-protesta, meron silang hinihiling. Pag may nagpo-protesta, meron silang nire-request. Anong sagot ng Malacanang doon sa request nila? Di ba supposedly ang sagot ng Malacanang dito, okay, let us talk. Huwag nyong i-cripple ang ating ekonomiya. Alam nyo naman na importanteng inyong mga remittances dahil dyan ang gagaling yung pambili ng mga Louis Vuitton, mamahaling relo, sasakyan, ng mga kawatan. Ako, hindi yun. Oo, alam niyo naman gano'ng ka-importante yung remittance na yan. Yan ang isa sa mga malaking pinagkakitaan ng bayang Pilipinas. Kung matatandaan ninyo, ang mga OFW ang bumuhay sa mga Pilipino noong panahon ng pandemya. Kung wala yung mga remittances nito mga kamag-anak ninyo dito sa ibang bansa, iba't ibang bansa, wala pong nangyari sa Pilipinas, baka naubos tayo ng hayop na COVID na yan. Pero dahil sa sigasig ng ating mga kababayan na magpadala dito sa Pilipinas ng kanilang mga remittances para sa kanilang mga mahal sa buhay, nakikinabang po ng malaki ang gobyerno. Kaya nga sabi ko, sobrang laki ng ambag ng mga OFW. Kaya dapat pinakikinggan ng OFW. O ayan, may protesta OFW. Anong gagawin? Pag may protesta ng OFW, ang gagawin po natin bilang isang gobyerno, bilang kayo po ay tagapaglingkod, kayo po ay trabahador ng mga mamamayang Pilipino, ang dapat ginagawa ninyo, makinig sa mga nagpo-protesta. Ano ba pinoprotesta nila? Kay Pangulong Duterte ba? Oo nga eh. Maling-mali talaga yung kay Pangulong Duterte. O hindi ba dapat makinig kayo sa taong bayan, makipagdialogo kayo, tapos tanungin ninyo, ano po bang magagawa ko para makatulong? Palayain si Duterte, hindi ko na po magagawa yan, huli na po ang lahat eh. O baka pwede po kahit ano na lang except that pagtulong-tulungan natin, no? Di ba dapat ganoon eh? Hindi, tingnan nyo ang nilabas ng ng advisor ng presidente. Sabi niya, ito naman si Juan Ponce Enrile, tanda-tanda na, hindi pa manahimik eh. Gumagana pa pala yung utak nito, 100 taon mahigit na yata ito. This is a humble unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. As I said before, for every action, there's always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates? Uy, tinatakot! Tinatakot kayo ni Enrile, mga OFW. Kung kayo daw halimbawa hindi magpapadala sa Pilipinas at inyo pong paghihigantihan ng inyong gobyerno, ano daw ang mangyayari sa inyo kung ang Congress daw ay gumante at i-cancel daw ang inyong mga tax privileges? Wow. So putsang ina, meron kayong pang counter. Hindi ba? Sabi nga, the OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from the documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. In addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned. Wow. Inatakot kayo ni Juan Ponce Enrile. Sabi ni Juan Ponce Enrile, kayo daw mga OFW, wala kayong kawala rito, wala kayong kwenta sa amin ha.
O sige, pag ginawa niyo yan, itong Congress, ang pwedeng mangyari, binibigyan ng idea ng Congress, tanggalin yung mga tax privileges ninyo, tax-free kayo, pero ngayon hindi na kayo income tax-free, magtabayad na rin kayo ng mga travel taxes, pati mga airport fees, magbabayad na kayo, mga documentary stamps, tapos yung inyong mabuhay lounge, wala na kayo dyan. So babawiin daw nila lahat ng mga pribilehiyo. Anak ng tinapay kayo, wala kayong utang na loob. Matapos yung pagkakitaan itong mga OFW, minsan lang sila manghihingi ng para sa kanila. Ano yun? Gusto namin, ayusin nyo naman yung pamumuno, wag naman ganun. Na yung pinakamamahal namin presidente, isinaayos kami, putangin na, pinamigay nyo sa ibang lahi. Mantakin mo, minsan lang mga OFW manawagan at dahil doon, magpuprotesta sila ng bahagya. Putangin na. Ang nasa isip ni Juan Ponce Enrile, parang sila may-ari ng Pilipinas na parang sige, subukan nyo. Wala na kayong mga pribilehyo. Yung mga pribilehyo na yan, part ng mga privileges na yan, si Pangulong Duterte ang gumawa, tas kayo babawi. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Juan Ponce Enrile, putangin na dapat, nagpapahinga ka na, sir. Masyado ka ng matanda, baka ikaw ang advice kay Bongbong, kaya kung ano-anong ginagawa ni Bongbong sa Pilipinas Tigil-tigilan mo na, papunta ka na sa kawalan. O wag mo na kaming idamay, ha, sir. O kaya ito si Bongbong, makinig ka, ha. Mali itong ganitong ginagawa ninyo na kapag ang tao nagpoprotesta, ang dapat na ginagawa nyo nakikinig. Kapag ang tao ay nagpapahayag, dapat ang ginagawa nyo, nakikinig dun sa pahayag, tapos nakikipagdialogo kayo. Pero puta dito ang ginagawa ninyo, bina-blackmail ninyo. Yung mga OFW na nililigaw-ligawan nyo noong kayo nanliligaw, nung tumatakbo kayo sa politika, ang babait ninyo. Panay ang ligaw nyo sa mga to, binibisita nyo pa kung saan-saan mga bansa. Tapos biglang nagalit sila sa inyo bilang kayo naman ay subject to kritisismo. Itong ganti ninyo, yung mga OFW natin, pahihirapan ninyo. Yung mga pribilehiyong binigay nung ilang mga administrasyon bago ka, putang ina, wala pa nga kayong pribilehiyong binibigay sa kanila. Kahit isa, wala nga kayong proyekto para sa mga OFW tapos ngayon, yung mga proyektong ipinasa ng mga previous administrations, putang ina, babawiin nyo. Sino kayo? Dito mo talaga makikita na itong administrasyon na to oppressive. Oo, itong administrasyon na to talaga hindi nakikinig sa sentimiento ng mga tao. Itong administrasyon na to sobrang yabang, parang hari ang tingin nila sa sarili nila. By the way, para mapaalala lang natin, binoto po kayo ng taong bayan para magsilbi sa taong bayan. Kung yung taong bayan hindi nyo na pagsisilbihan ng maayos yan, malamang magsasalita yan. Magrereklamo yan. Hindi nyo dapat sinasakal, hindi nyo dapat pinahihirapan, hindi nyo dapat bina-blackmail itong mga OFWs natin dahil unang-una sa lahat, napakalaki nang naitutulong niyan sa bayang Pilipinas at grabe ang pagmamahal ni Pangulong Duterte sa mga OFW. Dahil ba hindi kayang mahalin ng mga OFW si Bongbong Marcos, ganito na lang ginagawa ninyo? Pahihirapan nyo sila. Galingan kasi ni Bongbong. Sabihin nyo kay Bongbong, maging makatao, magtrabaho ng maayos, wag tatamad-tamad. Hindi naman natatagal ang buhay niyan. Dapat bago siya mamatay, maayos man lang niya sana Pilipinas, ganun. Walang hiya, so kayo nang bahala mga Pilipino kung anong tingin ninyo dito. Pero para sa akin, napakapangit itong mensahe na to. Nagpapakita itong mensahe na to kung gaano kayabang, kung gaano ka satanas itong mga nasa pamahalaan ngayon. To the extent na dahil reklamo kayo ng reklamo, pahihirapan ko kayo. Ganyan din sila sa mga nagpapahayag, naglalabas ng sama ng loob. Ididimanda kung anong ganong gagawing kaso para tumigil sa pagsasalita. Para hindi magsalita ang tao. Para hindi magsalita ang tao, ayusin yung trabaho nyo. 31 million bumoto sa inyo, di ba? 31 million bumoto sa inyo dapat. 31 million yung nagmamahal sa inyo. 3 taon pa lang kayo sa posisyon May kalahating may kalahati pa, 3 taon pa para mawala kayo sa posisyon. Pero sa nakikita natin, sa mga nangyayari sa paligid, putya yan, parang ayaw na kayong patapusin.
Oh, pero ako, dapat matapos ni BBM yan. Ginusto niya yan Ayan, no? Carefully that advice to them before they get burned. So, putya, gusto pa kayo sunugin. Ay, nako. Kaya dito mo makikita na itong administrasyon na to, wala talagang concern sa mga OFW. Di ba, mano ba naman, kausapin mo yung OFW. O mga OFW, sana po maghunos daily po tayo. Alam nyo naman po na ayaw po namin na kayo po ay magprotesta at hindi po mag-remit ng inyong mga kinikita sa inyong mga mahal sa buhay. Unang-una sa lahat, apektado po dyan ang inyong mga mahal sa buhay. Pangalawa po, apektado po ang ating ekonomiya. Umaasa pong malaki ang ekonomiya natin sa mga remittances ninyo. Kaya nga po, sana ay magkasundo tayo para mapigilan po itong inyong protesta. Tayo po ay magkasundo at let's find common ground, ganun. Diba? Parang yung mga nagrarally mga jeep. Diba? Pag nagrally yung mga jeep, yung mga Pilipino na stranded o anong ginagawa, diba we talk to the organizers of the rally. Kasi ganoon talaga pag may rally dapat pinakikinggan. Pero kung yung mga katulad ng mga rally ng mga makakaliwa, ganyan. Makibaka, wag mata. Yung mga ganoon, hindi na dapat sinusunod yun. Dahil yung mga ganyan, puros lang kademonyohan lang yung mga hinihiling ng mga komunista na yan. O hindi ba? So sana lang Juan Ponce Enrile. Sana na magpahinga ka na lang. Ang tanda-tanda mo na hindi na kailangan yung ano mo. Hindi na namin obsolete na. Obsolete na po yung mga nalalaman mo. Magpahinga ka na lang, mag-cross-stitch ka, magtanim ka. O kung gusto mo umakyat ka sa nyug, ganyan, bahala ka sa buhay mo. Huwag ka na namiminsala sa Pilipinas. Diyos ko po. Nasaan na ba yung pera ni Napoles? Kung makapagsalita ka, parang linis-linis mo. Walang hiya kayo. Yan, nasa mga OFW, tandaan po ninyo itong statement. Again, wala po akong kwentang tao. Ako po yung fake news peddler. Huwag po kayo naniniwala sa akin. Lahat po ng aking mga sinasabi dito ay walang katotohanan, walang puros kabulastugan lamang. Nireactionan lang natin itong post ni Juan Ponce Enrile. Kahit naman hindi niya hinihingi, ibibigay ko pa rin yung reaction natin. Dahil sa tingin ko, itong comment na ito ay masyadong pasista. Masyadong authoritarian ba tawag dyan? Masyadong malamartial na. Na lahat na lang ng mga nagrereklamo sa inyong gobyerno ay pinapahirapan ninyo. Gusto nyong mainis? Sige, para mainis kayo, panoorin natin etong mga tawag din mga videos na nahanap natin sa mainstream media. Mga interviews ni Yusek Claire Castro sa panawagang people power ni Roque. For what? Anong purpose? Sige, tingnan nga natin tong kanyang napakatalinong mga statement. Magandang hapon po. Yusek, kahapon nag-Facebook Live si Attorney Harry Roque and he mentioned a few points. Number one, he has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? Peaceful gathering for what? Bulag ka ba? Bulag ka na, tanga ka pa, nag-lipstick ka pa ng pula. Apat na yung mata mo, hindi mo pa makita. Alam mo kung para saan? Yung peaceful rally, para sa kagaguhan nyo. Anak ng tinapay ka, Claire. Napakabobo nyo naman sa gobyerno. Wala kayong alam sa nangyayari sa bayan? So ang feeling nyo talaga, ang ganda-ganda ng Pilipinas, ganon, parang nag-i-snow dito, ganyan. Nakasing ganda natin ng Europe, ganon. Wala tayong problema. Wala kayong ginawa mali. Wala siyang alam For what? Peaceful rally for what? Anong purpose? For what? Anong purpose? When they can discuss this. Utang ina, tanga ka ba? Hindi mo narinig? Hindi mo narinig yung mga rally? Nagkala to. Asan na ba yung ko?
Nakalagay, bring him home. Oo, bring him home. Pauwiin ninyo si Pangulong Duterte. Nanawagan ng mga Pilipino, nagsasama-sama mga Pilipino, yung mga bumoto sa inyo karamihan, nananawagan sila sa inyo, i-correct nyo yung pagkakamali ninyo. Bring PRRD home. Nananawagan din sila sa ICC na bring PRRD home. Hindi po masamang tao yan. Matinong tao po yan. Sa kasalukuyan or sa katunayan, magkakaroon po ng malaking birthday celebration para kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, hindi yan nagsiselebrate ng kanyang birthday. Nagsiselebrate ng kanyang birthday yan dun sa mga cancer patients. Pero hindi talaga siya nagsiselebrate ng birthday in a sense na mag-iimbita, maraming pagkain, party, ganito, ganyan. Hindi po siya ganun. Hindi katulad din nyo, putang ina, wala namang okasyon. Paano yung pa-concert nyo dyan sa Malacanang? Hindi ba? So tatanungin mo ngayon, para saan yung peaceful rally? Wala lang, naisip lang nila ganun. Ang saya-saya nila sa pamumuno ni Bongbong Marcos, kaya nagpi-peaceful rally sila. Anak na tinapay ka. Ang bobo mo naman, Claire, hindi mo alam? Tangina, sa dinami-dami, taong social media ka. Alam mo naman yung mga nangyari sa bayang Pilipinas ngayon. Tapos hindi mo alam kung bakit nagpi-peaceful rally. Boba? Anong gawin mo? Saan naman na ang ginawa mo? Magpi-peaceful rally sila dahil dito sa desisyon ng gobyerno na isuko si Pangulong Duterte sa ICC. Ang sa akin lang, karapatan naman po ng bawat Pilipino ang magpahayag. So kung sa tingin po nila ay mailalabas po nila ang kanilang mga saloobin, rest assured na lahat ng kanilang mga hinanaing ay ating pakikinggan at ating aaralin. Ganon. Tangina, taga saan ka planeta ka ba? Wala bang bintana sa bahay nyo? Sarado ba yung saan ka nakatira? Sa nicho? Wala bang bintana sa bahay nyo? Wala ba kayong TV? Wala ba kayong wala ka bang social media? Vlogger ka pa na turingan? So hindi mo alam kung bakit nagpi-peaceful rally ang mga ang mga Pilipino? Engot ka talaga. Over YouTube channel nila, over social media accounts nila. And for what is that gathering? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? Tanga, walang nagagawa The reason why people are asking for BBM's resignation kasi for 3 years, wala nangyari. 3 taon na, wala pa rin. Flood control projects, binabaha pa rin. 1.5 billion araw-araw na flood control project budget. Pero binabaha pa rin kada may ulan. O summer na naman ngayon, walang baha. O pagkatapos na naman, tag-ulan na naman, putay na malulunod na naman ng mga daga. Dahil dyan sa hinayupak na flood control project na yan na wala naman nangyayari. Wala pa pong 20 pesos ang kilo ng bigas, 3 taon na yan si Bongbong. Oo, ang mahal pa rin ng mga presyo ng bilihin, ang mahal pa rin ng gas. Tapos, putangin yan, yung Pangulo mo, simula nung umupo, wala na nahuling drug lord dyan. Puti pa kay Pangulong Duterte, may mga nangangamatay. Pero dito, ang matindi, nakakahuli ng drugs, putangin na, wala yung pusher. Nakakahuli ng torniladang droga, wala yung drug lord. Nakakahuli ng mga kaliwat kanan ng mga smuggled na bigas, pero puta wala yung smuggler. Ano pa, Claire? Tumaas po ang mga nagdodroga. Tinan mo dito sa Pilipinas, pati simbahan binababoy na ng pulis. O hindi ba? Ginawa sa KOJC. May mga nangamatay pa. Tingnan mo, nangyari kay Bantag. Di ba? Puros politika. Nangyari kay Teves. Ano nangyari kay Teves? Hanggang ngayon, di mapauwi. Tapos ito, ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa kay Pangulong Duterte. Inimpeach si BP Sara. Anak ng puta, walang nagawa si Bongbong na mabuti sa bayan. Puro politika. Wala kang alam. Anak ng putya naman, Claire, wala ka nang alam na magandang ginagawa ni Bongbong, pati ba naman yung kabulastugan nangyayari sa bayang Pilipinas, wala ka pa rin alam. So ikaw lang ang yusik na laging nagtatanong. Walang hiya, alamin mo naman kung ano nangyayari sa Pilipinas. Kausapin mo si Bongbong, hoy, putang, nasa ka na ba? Bakit ba ako lagi tinatanong nitong mga to? Di mo naman ako kinakausap, di pa ilang beses na kayo nagkita ni BBM, Claire? Simula nung hinar ka niya, baka nung unang araw lang. Baka nung unang araw ka lang niya nakita, walang hiya ka? Putya, lahat ng mga tanong tungkol kay BBM nasasagot mo, hindi naman kayo nakikita dalawa. Wala namang ginagawa si Bongbong, nandoon lang yung nangangampanya. Tayo na ilang beses na nga nangangampanya, bulul-bulul pa din pagka nag-presenta ng mga kandidato niya.
O ngayon, wala na. Yung mga kampanya nyo, wala nang gustong pumunta. Nagka-cancel na kayo ng mga gathering ninyo. Alam nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy pagka gumawa ng rally sa buong Pilipinas para sa kandidatura ng PDP? Buong Pilipinas, putya, kahit walang artista, kahit monitor lang nandoon, ang daming nagpupunta. Sa inyo, may ayuda na nga, anak ng tinapay. Hindi pa kayo makapuno ng isang venue. Tapos ngayon magtatanong ka kung bakit? Claire, mantakin mo for the first time in history, yung mga bansa na hindi naman nagrarally, yung mga Pilipino, puro lang trabaho, putya, napupuno ng mga tao yung mga kalsada nila. Alam mo ba, Claire, yung Hong Kong, kung hindi lang nagalit yung mga pulis, dahil nung huling nagpunta doon si Duterte at si BP Inday, nagkagulo talaga mga Pilipino dyan, sobrang pagmamahal nila sa mag-ama na yan. Hanggang ngayon, hindi pa binibigyan ng permit yung mga Pilipino na mag-gather para magprotesta laban dito sa ginawa ninyo kay Pangulong Duterte. Kahit sa Singapore, bawal at ilang mga lugar. Pero imagine, Korea, Qatar, Dubai, ito dyan sa Australia, Hague. Imagine sa The Hague, Japan, meron pang mangyayari sa Thailand. Hindi lang sa ibang bansa, pati dito sa buong Pilipinas. Kaliwat kanan yung pagpoprotesta. Claire, wala kang alam. Anak ng tinapay, sinasayang mo bayad sa'yo ng mga Pilipino. Hindi mo alam kung ano yung reason bakit gustong i-impeach ng mga tao si BBM? Anak ng tinapay. Sabi ko nga sa inyo, yung mga Pilipino ngayon, napakarami po nilang mga tawag dyan. Napakarami nilang, they have 1 million reasons. They have a million reasons to impeach Pangulong Bongbong Marcos. At saka they have a million reasons para magpag-resignin si Bongbong. Mantakin mo itong mga mga OFW natin. Nagtatrabaho yun sa ibang bansa, malayo sa mga anak nila. Nung panahon ni Duterte, ay, salamat. Excuse me po. Ay, salamat. Yung mga anak ko, hindi na didisgrasya. Kahit anong oras ang mga pasok nila, umuwi sila ng gabi, safe na safe sila. Ngayon, kabang-kaba na naman yung mga OFW natin. Diyos ko po, yung anak ko hindi pa umuwi. Ano ba naman yan? Ang napakadelikado pa naman ngayon dahil pa namang adik. Nagkalat pa naman yung mga bumabatak sa social media. Diyos ko po. Ano ba naman ito? Bakit kaya hindi na reaksyonan nito ni Claire Castro, yung mga bumabatok sa social media? Ibig sabihin, yung mga magulang ng mga OFW, ngayon ay talaga namang sila ay alala na naman sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Kaya, ayan, nagsasama-sama sila para magising itong gobyerno. Huwag nyo nang gagawin ng Pilipinas. 3 taon kayo umupo, wala kayong nagawa. Pucha yan, lalo na ngayong huling 3 taon. Kung yung unang 3 taon hindi nagtrabaho mga yan, lalo na yung huling 3 taon. Alam nyo, ganito kasi style dyan. Halimbawa 3 years yung termino. Unang 1 taon, gagawa yan ng mga proyekto para mahalin siya ng tao, makilala siya at di siya makakalimutan, sabihin may nagawa siya. Sa pangalawang taon ng ayan na. Nakikipagkaibigan na yan doon sa mga tao, sa mga taga City Hall, sa mga taga probinsya na makakatulong sa kanya para sa kanyang re-election. 1 taon lang magtatrabaho yan. Pangalawa, manliligaw na yan. Pangatlo, kukuha na yan ng pera para sa kanyang re-election. Sa kanyang pagiging mayor, gobernador, congressman, senador at kung ano-ano pa. Ganun po ginagawa ng mga yan. Katulad nito tingnan mo unang 3 taon supposedly may nagawa na dapat yung administrasyon na yan, pero nga. Walang nagawa yung administrasyon kundi mamasyal na mamasyal. Bumiyahe ng bumiyahe, wala naman nangyayari. Gusto daw nila ng sabi nila ang presidente daw ay transparent. Anong transparent? Transparent, bigla na nga lang nagugulat kami, nasa ibang bansa yan. Anong transparent na sinasabi nyo? Hindi ba? Anak ko po, ang dami itong balitang ito. Ano yan? Sabi dyan, fake news daw. Hindi daw ba
naapektuhan ang Pangulo doon sa mga kumakalat na fake news. Ano ba yung mga kumakalat kasi fake news? Na pinapalabas ng GMA7 na nag-file ng asylum. Si PRD na putas katarantaduhan naman. Yung asylum na yun, paano ka makakapag-asylum doon sa bansang walang asylum? Diyos ko po, sabi ko sa Pangulong Duterte, pag pumunta ng China, hindi niya na kailangan mag-asylum. Dahil pinadayuan nga ng building yan sa isang eskwelahan, yung nanay niya, nakapangalan sa nanay niya eh. Ganun kamahal ng China yan. Kung nagsasabi nyo. Hindi niyan kailangan hindi niyan kailangan ni Pangulong Duterte ng sa China ng asylum. Diyos ko po, pag tumira siya doon, kahit gano'n siya katagal doon, pwede. Nagsasabi nyo. May fake news dyan kayo. Hindi ba daw nasasaktan si Bongbong Marcos sa fake news? Siya nga ang kauna-una ang fake news eh. Ano sabi ni Bongbong Marcos sa KOJC? Wala daw pumasok na baril, tsaka wala daw tear gas. Wala daw nasaktan, wala daw violence. Hindi ba fake news? At napakarami pang mga fake news niya ni Marcos. Hindi lang natin isa-isain. Baka abutin tayo ng siyam-siyam eh. Pero pakinggan natin yung sasabihin ng kanyang aso patungkol doon sa fake news. Di umano na mga kumakalat. Di ko nga naman ng fake news niyan eh. Nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even read social media posts tungkol po sa current state of affairs right now? Ayan tinatanong. Si Pangulong Duterte po ba, si Pangulong Marcos po ba ay nagbabasa? Yun ang tanong Si Pangulong Marcos ay nagbabasa po ba ng Facebook, ng social media patungkol sa mga current events? Ulitin natin yung tanong Nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even read social media posts tungkol po sa current state of affairs right now as we speak? Sa ngayon pong current political situation natin. Tinatanong kung nagbabasa po ba, napag-uusapan niyo ba, or nagbabasa ba si Bongbong? Nagbabasa ba si Bongbong ng mga social media, mga bali-balita patungkol sa current affairs ng Pilipinas? Tingnan mo sagot. Mga pagkakataon na What are his thoughts on it? Fake news. May mga pagkakataon daw. Tapos anong nararamdaman ni Bongbong pag nababasa niya yung mga nasa social media? Ang sagot kagad fake news. Alin ang fake news? Ito aso talaga no? Fake news. Anong fake news? Tinatanong nga kung anong reaksyon. Nagbabasa ba si Pangulo? Nagbabasa ba siya? Ang sagot mo fake news. So hindi siya marunong magbasa, ganun? Ilan to? Walang alam. Bopols, no? Ulitin natin. Ang tanong nung reporter, ma'am, nagbabasa ba si BBM? Nag-uusap ba kayo or nagbabasa ba si BBM ng social media tungkol sa mga nangyayari sa bayan natin? Ang sagot niya, fake news. Ang sagot doon, oo, nagbabasa. Hindi nagbabasa. Wala siyang paki. Yun lang naman sagot doon eh. Saan galing yung sagot na fake news? Anak ng tinapay talaga to si Claire. Ikaw ang fake news eh. Mamaya patutunayan natin fake news ka. Mamaya lang. Iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Tinatanong kung nagbabasa si Bongbong ng social media. Tapos, ang sagot mo, kaya ka nandyan para labanan ng fake news. Labanan nyo yung sarili nyo. Labanan mo yung amo mo. Ikaw, iumpog mo yung mukha mo sa dingding, ganyan. Dahil kung merong isang bagay na talagang epektibo ka, alam mo kung ano yun, inisin ng tao. Makita lang mukha mo, marinig yung boses mong walang ginawa kundi magtanong. Hindi ba? Hindi ba dapat ganito? Hindi ba dapat ganyan? Hindi ba kung ikaw ay dapat ganito? Ang inan to parang vlogger ang putya. Again ang tanong, ano ang nagbabasa ba si Bongbong? Fake news ang sagot. Ulitin nyo. Usap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even read social media posts tungkol po sa current state of affairs right now as we speak? Sa ngayon pong current political situation natin. May mga pagkakataon na What are his thoughts on it? niya.
Fake news ang iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating naging trabaho. Kalabanin ang fake news. Does he view this? Ay na, wala na, wala. Wala, alam mo, pinaglalaruan na si Claire Castro na itong mga Malacanang press corps. Kasi itong mga to, matatalino to. Mga journalist talaga to. Ako, matataas ang kamay ko sa mga yan. Matatalino talaga yun nandiyan sa Malacanang. Unsa magpasalamat. Alam mo, itong mga journalist, wala na silang magawa. Ang ginagawa na lang nila, tinitrigger nila si Castro. Then alam nila na attack dog si Castro. Babanggit sila ng sinasabi ng mga Duterte. Tapos siya naman, kagat doon sa pain ng media. Ganun kawalang utak ito si Claire. Nakakalimutan niya na ang trabaho niya ay sumagot kung ano lang yung tamang sagot. Pero yung mga hindi niya alam, dapat hindi niya sinasagot. Kasi nagmumukha talaga siya ditong protector at talaga namang abogado ng administrasyon. Kasi lahat na lang ng issues na kahit hindi naman niya beripikado, narinig lang niya sa mga media na to, sagot siya ng sagot. Katulad nung doon sa resignation, pinagre-resign. O hindi ba, si Inday Sara mismo nagsabi na bakit yung pinagre-resign si Bongbong? Kailangan pag pinagre-resign niyo siya, meron kayong reason why pinagre-resign niyo siya. Yun yung sabi niya. Tapos ang balita, ano masasabi mo? Pinagre-resign ni BP Sara, si Bongbong. O di galit na naman tong tanga. Ang tagapagtanggol, resign. Pag nag-resign, sino makikinabang? Di siya. Samantalang siya, nasa abroad lang. Itong presidente natin, trabaho ng trabaho. May mga ganun pa siya. Ang bait ni Bongbong kay Claire. Ay na Claire, baka ligawan ka niya. Sagutin mo kagad dyan, ha? Sige. With concern, with sadness perhaps, ano ho ang pakiramdam ng Pangulo sa estado ng social media sa ngayon? In a way, he is slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Diba? Ito, umamin din sila. Na if you look at social media nowadays, ang makikita mo, puros anti-Marcos post. Puros pangbabalahura kay Marcos. Si Torre sumasayaw-sayaw, kaya si Torre sinasampal doon sa mga di ba yung sa mga yung parang AI ba yun? Yung peking video bigla na lang sasampalin si Torre tapos mawawala sa screen yung gano'n. Di ba? Tapos makikita niya. Hindi alam yung mga gano'n niya ginagawa na pati yung niya ginawa ng dance step. Ang inyong mga ngiti, ang inyong mga yakap, at ang inyong mga di ba? Ginagawa, putangin na miski ako, malulungkot ako nun. Bakit nagkalat ang ganun? Alam niyo kung bakit? Majority ng mga social media users, buwisit na sa inyo. Majority ng mga nagpo-post, naglalagay ng what's on your mind sa social media accounts nila. Pucha kayo ang laman, buwisit na buwisit sila sa inyo. Now, ask yourselves, why? After all I've done for this country, why? Ang baho-baho ng pangalan ko sa social media, why? I have the PCO, I have PTV. Ayan, yung RTVM, I have that. I have the budget of the government. Meron pa akong AKAP, AX. Meron pa akong mga kaliwat kanang mga ayuda at kung ano-ano pa. Ang daming nagtatanggol sa akin. May mga vloggers pa ako. May mga likers pa akong mga Vietnamese. Doon sa post ko kanina, pati si Lebron James nagtatagalog na. Pinagtatanggol si Bongbong. So sabi ko, with all the machinery, with all the resources, bakit sa social media, buwisit pa rin sa inyo mga tao? Alam niyo kung bakit, Claire? Wala kayong ginagawa for the past 3 years. Bigyan mo kami, latagan mo kami ng mga nagawa ni Bongbong Marcos na significant sa buhay ng mga Pilipino. And you have been there for how many days already? You've been there for a month or more than a month? Wala ka pang naipakikita sa aming ginawa ni Bongbong.
Hindi fake news yung nakikita nyo dun sa balita. Ang nakikita nyo sa balita, hate posts. Oo, hate posts. Mga tawag dyan sa ginagawan kayo ng mga rap, ng mga kanta. Compilation ng lahat ng mga utal-utal na speech ng bossing mo. Oo, yun ang makikita mo dyan sa social media. Hindi fake news. Kasi ang fake news, yung mga nagbahatid ng balita. Bawa, GMA7, doon sa balita kay Duterte, nag-file daw ng asylum. O fake news yun. Yun ang fake news. Sila tagapaghatid ng balita tapos mali yung binabalita nila. Kami ba nagbabalita? Hindi naman ako reporter. Ito namang mga pinipresenta ko dito, hindi ko naman gawa-gawa ito. Kayo naman, inire-reactionan lang namin yung inyong maaring wrong reactions or wrong assumption or wrong analysis. Pwedeng ganun. Pero fake news, malabo. Walang fake news sa inyo. Imaginein mo kung merong 100,000 taong nagsasabing visit ka BBM. Hindi fake news yun. Yun ang pulso ng bayan. Yun ang survey. Talaga to si Claire Castro. Diyos ko naman. Medyo affected daw siya. Medyo lang. Ayun na, kung akong ganun, baka lumayas na ako sa Pilipinas O pakinggan pa natin yung ibang mga patutsada ni Claire Castro patungkol sa mga Duterte. Eto, isa pa. Hinamo ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay ng kanyang amang si... Ito maganda pag-usapan to. Dito talaga sagad-sagad ang kabubuhan ni Claire. Tingnan nyo dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa babala ng pangalawang Pangulo na posibleng sapitin ng dating Pangulo ang nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. nang bumalik sa Pilipinas noong 1983 matapos ang pagkaka-exile sa Estados Unidos. Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact... Saan daw nakukuha yung pagkukumpara? Ma'am, talaga yung putangin ng utak dito, ganito lang kalit. Ma'am, unahin kasing mag-aral. Mag-invest sa mga bagay-bagay sa utak. Hindi yung nganga lang ng nganga. Bukan ng para kang yung kapitbahay naming ang lakas ng magkwento sa tongitan. Para kapitbahay ka namin na nagmamadyong na habang naglalamas ng mga pitsa, dada ng dada. Walang hiya. Asan daw ba yung pagkukumpara kay Ninoy? Hindi kinukumpara si PRD kay Ninoy. First off, si Ninoy hindi naman naging presidente. Oo, ang pwede mo lang ikumpara si Ninoy kay Duterte kapag kasi nga may nagsasabi si mga Marcos daw pumatay kay Ninoy. Sino ba kalaban ng mga Duterte ngayon, mga Marcos? Di pag umuwi siya tapos sa airport, namatay siya sa airport, anong tawag sa kanya? Di nagaya kay Ninoy. Tanga ka talaga, hindi ginagaya. Si Ninoy kay PRRD, wala naman nagawa sa buhay si Ninoy. Walang yun, silbi sa bayan yun. Walang alam yun kundi tumuligsa lang ng tumuligsa. Si Ninoy Aquino at saka sila Kiko Pangilinan, sila Chel Jokno, sila Leila de Lima, magkakalahi yan. Yan yung mga reklamo sa gobyerno, pero pag tinignan mo, wala rin naman nagawa sa bayan. Tapos nung nakuha nila yung kapangyarihan, ano nangyari sa Pilipinas? Nung namatay si Ninoy, tapos biglang, hindi naman si Ninoy yung dahilan ng people power Matagal nang may mga kaliwat kanang kilos protesta. Nung namatay si Ninoy, mas na-aggravate yung damdamin ng tao. Pero hindi siya nagsimula ng revolusyon. Hello? Yung revolusyon na yan, ang tagal niyan. Hindi lang yan nangyari overnight. Ilang attempts yan, Diyos ko po. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa iyo So walang silbi yan si Ninoy. Si PRD, malaki ang silbi sa bayan. Huwag na natin isa-isahin. Claire, sigurado ako ka doon. Tinatamasa mo ngayon yun, yung mga nagawa ni PRD. Kaya nga buhay ka pa ngayon Dahil sa tulong ni PRD, di ba ilang bakuna ka? Baka 10 pang bakuna mo, libre.
Di ba? Libre ka ng bakuna noon. Noong pandemya. O, hindi ba? Buhay ka ngayon. O, pasalamat mo kay Duterte yan. At saka yan, yung ano mo, yung lisensya mo. Lisensya mo sa baril, lisensya mo sa pagdadrive. Passport mo, 10 taon na lahat yan. I-enjoy mo. O kung talagang galit ka kay Duterte, putang ina, itapon mo yung mga lisensya at mga passport mo 10 years pag gawin mong 1 taon lang. Makapagsalita ka parang hindi ka nagbebenipisyo. Sa mga ginawa ni Duterte, marami nagawa si Duterte, baka nauna ka pang pumila sa mga ayudahan dati. O sige, ano pa sinasabi nito? Hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI. So, wala daw threat kay VP Sara. Bakit may mga bodyguard dyan? Si Bongbong Marcos, may threat ba? Bakit may bodyguard si Bongbong? Yung mga general, may threat ba sila? Bakit may mga bodyguard yung general? Yung mga congressman, may threat ba sila? Gumagawa lang naman sila ng batas. Bakit may mga bodyguard sila? Yung mga senador, may threat ba sila? Bakit may mga bodyguard sila? Alam mo, Claire Castro, kapag ikaw ay presidente, kaya ka nga merong security protocol. Kaya ka nga may security detail. Kasi ikay nasa posisyon at kapag ikay nasa posisyon, target ka ng masamang elemento. Diba? Kaya nga si Bongbong Marcos binabantayan ng PSG. Dahil lahat ng mga world leaders ganyan, may mga bantay sila kasi once na ikaw ay nasa gobyerno, meron ka ng threat. Kaya nga merong mga security si VP Sara. Kaya nga yung mga senador merong security dahil may mga threat sa buhay ng mga yan. Ang PNP chief, ang mga police general, may mga bodyguard dyan. Mga businessman nga, may mga bodyguard eh. Kailangan ba nilang patunayan na meron silang threat sa buhay nila? The fact na ikaw ay nasa posisyon, target ka at may threat sa buhay mo. Ang tanga mo. Ikaw nga may bodyguard ka din eh. Di ba? May bodyguard ka, may mga driver ka. Bakit? Kaya mo naman mag-drive. Wala namang tangka sa buhay mo. Pero bakit meron ka nun? Kasi yun nga ang protocol. Kaya ka nga merong security dahil may threat sa buhay mo. At pwedeng magkaroon ng threat sa buhay mo dahil ikaw ay nasa gobyerno na maraming kalaban ng mga taga-gobyerno kundi ka ba naman tanga. Kalaban nyo, mga kriminal, sindikato, mambubudol, holdupper, kidnapper, drug lord, terorista, komunista, NPA. Lahat yan kalaban nyo. The reason why meron kayong mga security, dahil may mga threats sa buhay nyo. Anak ng tinapay ito si Claire, walang utak. NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Walang threat sa buhay. May threat sa buhay ni Pangulong Duterte. Putang ina nyo kung walang threat sa buhay ni Pangulong Duterte, sana kung hindi nyo na yan inalis dito sa Pilipinas. Di sana nandito siya. Di sana dito siya nililitis. Si Pangulong Duterte ay threat sa inyo. Kaya nandoon siya ngayon. Ano ngayon ang nangyari kay Pangulong Duterte? Subject si Pangulong Duterte ng kidnapping. Nakidnap nyo nga eh. Napakidnap nyo nga eh. Yung pa kayang death threat. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, the fact na si Pangulong Duterte denied ng kanyang doktor ng mga gamot, denied siya na dalhin sa ospital during the arrest, considering his health conditions and his age. Threat na yun sa buhay niya, tanga. Pwedeng may mangyari magsama kay Pangulong Duterte dun pa lang sa flight niya. Yung kanyang flight pa lang mula rito hanggang dyan sa Dubai, hanggang sa Dahig, pwedeng may mangyaring masama sa kanya dun. Ano sinasabi mong walang nangyari sa kanya? So, ang ibig mo sabihin, hanggat walang nangyayari, walang threat sa buhay? Sige, para ganun ang usapan, magtanggal kayo lahat ng mga security nyo. Lahat ng general, mga opisyal, tanggalan nyo ng mga bodyguard. Tingnan ko lang. Tangina sa barangay chairman nga, mayroong threat ang buhay eh. Sa amin nga, mga vlogger, may threat kami sa buhay kung di ka ba naman tanga. Tapos sasabihin mo, walang threat ang buhay ni VP Sara. Kalaban nyo siya sa gobyerno. Nakita nyo ginagawa sa kanya.
Ini-impeach nga siya nung wala siyang kasalanan. Si Pangulong Duterte walang kaso dito. Pinapatalsik siya sa ibang bansa eh. Oh, yun yung threat na tinatawag. Bopols. Gate pa ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mahirap ikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder. Sigurado ka? Sigurado ka? Alam ba yung Plaza Miranda? Ikaw hindi ka nanonood ng mga hindi ka nanonood ng mga documentaries, mga conspiracy theories, ha? Hoy, sabi nila, involved daw yan, ha? Sabi nila, involved daw yan sa Plaza Miranda bombing. Ano ka? Pinagsasabi mo, wala kang alam, Claire. Tumigil ka. Boba ka. Tumigil ka nga, Claire. Pinagsasabi mo. Kung makapagtanggol ka kay Bongbong Marcos, kung makapagtanggol ka kay Bongbong Marcos, parang lahat na lang ng ginawa ni Bongbong Marcos matino. Panoorin mo kung gaano ka kasinungaling. Panoorin mo kung gaano ka kasinungaling, ha? Oh. Ito, ganito ka kasinungaling. Pag DOJ saka i-implement, ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Oh, yan ang sinasabi Ano mo nun. purpose? To prove na na-serve yung... Oh, yan ang sinasabi mo nun, ha? Noong vlogger ka pa. Noong vlogger ka pa, tapos ikaw ay meron pang radio broadcast. Radio broadcast ba yan? Oh, yan ang sinasabi mo, ha? Oh, ulitin natin, ha? Papaano ang proseso ng pag-aresto ng ICC kay Pangulong Duterte? Dapat kung halimbawa si Pangulong Duterte aarestuhin. Papaano proseso? Ito ang sabi niya, ha? Saka i-implement, ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Oh, local court. Saan yung local court? Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Local court sa Pilipinas. Bakit sinasabi mo nung nakaraan, nung PCOO ka na yung local court doon sa the Netherlands? Alam mo naman pala na kapag ka ICC, halimbawa, nag-issue na ng warrant of arrest, ite-turn over saan? Sa proper judicial authority, which is sino? Korte sa Pilipinas. Ikaw nagsabi. Nagawa ba yun, Claire? Ikaw na mismo nagpapaliwanag dito. Nagawa ba yun? Nadala ba si Pangulong Duterte sa proper judicial authority? Sa authorized proper judicial authority. Napadala ba siya? Hindi, di ba? Pagkagaling dito, dinala sa aeroplano, punta sa Hague. Bakit ngayon sinasabi mo, Claire, na wala kayong maling ginawa? Dati naman pala, nung hindi ka pa binabayaran ng buwis ng taong bayan, ang iyong sinasabi, dapat dumaan si Pangulong Duterte sa tamang proseso. Ulitin natin. Saka i-implement, ay issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Tama, galing. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa The Hague. Yun. Yun naman pala Alam mo naman pala, Claire. Ba't ngayon iba na? Tangina nyo, pare-parehas kasi kayo mga sinungaling. Sinungaling si Rimulya, si Boying, sinungaling din. Lahat kasi kayo sinungaling si Bongbong. Ano nga yung sasabihin mo ngayon pag napanood mo yan? Sabi mo, ba't mo sinabi dati, Claire? Kung ako yung talaga itong mga taga-press, Malacanang press corps? Sino tatanungin ko, bakit dati, Claire, sinasabi mo dapat dumaan sa korte? Bakit ngayon, hindi mo na sinasabi yan?
Bakit nung nakaraan sinabi mo na ang local judicial authority sa Netherlands sinabi mo dati sa iyong programa na dapat dito sa Pilipinas. So anong tama? Ngayon dahil aso na siya ni Bongbong, puta lahat ng ginagawa nila tama kahit mali. Mali, di ba, Claire? Ganito siya. Ganito po siya noon. Nung hindi pa siya aso ng pamahalaan, nung hindi pa siya attack dog ng mga... ba't mo sinabing attack dog, Boss Dada? Ikaw naman, baka kasuhan ka niyan. Hindi. Sabi ko sa inyo, fake news ako. Hindi ako totoo. Mali yung mga sinasabi ko. Di huwag kayo maniwala. Ito ay aking opinion lang na wala namang katuturan. Hindi naman importante ito. Kaya wag nyo nang panorin. Ito sinasabi ko na kaya siya attack dog kasi attack lang siya ng attack para sa mga para sa mga kalaban ng Marcos pero dati, sino siya? Pag DOJ saka i-implement. I-analyze nga natin si PBBM. I-analyze daw si BBM. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Ano daw nakita mo, Bongbong, kay Gadon? Wala naman daw alam yan. Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Ilan na advisor? Bakit? Bakit? Ano daw ang masasabi pag madaming advisor? Ano ibig sabihin? Maliban sa mga sekretaris niya. Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami advisor ni Bongbong. So ibig sabihin, walang alam si Bongbong. So dati, ganito si Claire kay Bongbong. Ang tingin niya kay Claire, walang alam. Ang tingin niya kay Larry Gadon, walang silbi. Bakit pa kailangan ni Presidente ng advisor na walang silbi para i-alleviate lang buhay ng mga Pilipino? At ang sinasabi dito ni Claire, nung hindi pa siya aso ng gobyerno, si BBM daw, mahina ang utak. Kasi yung mga taong maraming advisors, ang ibig sabihin nun, ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Di ba? So siya mismo, kina-question niya si Bongbong. Pero ngayon, putay na si Bongbong na pinamagaling na presidente para sa kanya, nakaganyan pa siya. Analyze nga natin si Bongbong. Ba't kaya ganun? Ba't anong nakita niya kay Larry Gadon? Hindi naman galing sa hirap si Larry Gadon. At ang dami niyang advisor. Meron siyang advisor dito, advisor doon, advisor there, and here, and there, and everywhere. Ang dami niyang advisor. Sabi nila, pag madaming advisor, mahina ang utak. Tangin na niyan. Yan ang sinasabi ko. Forever na pong nasa internet yan. Forever nang nasa internet yung mga ganyang mga salitaan ninyo. Hindi na yan mawawala at hindi na yan makakalimutan ng tao. Kaya Claire, kahit na ano pang sabihin mo, mag-lipstick ka man ng pula, maglabas ka man ng balikat, ang laki na ng itinanda mo, mukha ka ng bulldog, yung pisngi mo, laylay na. Oo, kahit na ano pang sabihin mong kakakahol mo, wala kang isang salita. Ikaw ay walang, anong tawag doon, palabra de honor. Dati, ikaw ay bumabatikos kay BBM, hindi ka natutuwa sa mga ginagawa niya, pero ngayon, naubusan na ng mga tanga sa gobyerno kaya naghanap siya ng panibagong tanga. Ngayon, lahat ng ginagawa niya tama. Di ba? Lahat ng mga kumakalaban sa kanya, mali. Yan ang sinasabi natin. Ito pa, uhuli siya diyan. So hypothetically, if the Interpol wanted to surrender a Filipino citizen and the former president to another court and not the ICC that the Philippines does not recognize, the administration would have done that?
As long as it's in line with the cooperation to the ICC, Tayo dyan. Cooperation with the ICC. Claire, akala ko ba hindi tayo nakikio-cooperate sa ICC? Ano sinasabi mong cooperation with the ICC? Ayun na, nauhuli ka sa sarili mong bibig eh. Sinungaling kasi kayo eh. administration will do that. The ICC or the Interpol? Sorry. The government will do that as long as it's in line with the cooperation with the Interpol. Basta the Interpol. Yes. Oo. Ikaw naman, huling-huli na nga sa akto eh. Ulitin natin. So hypothetically, if the Interpol wanted to surrender a Filipino citizen and the former president to another court and not the ICC, that the Philippines does not recognize, the administration would have done that? Ang tanong, halimbawa, may kaso si Pangulong Duterte sa Zimbabwe. Tapos yung Zimbabwe nakipag-usap sa Interpol. So i-honor ba natin, ibibigay din ba natin si Pangulong Duterte sa Zimbabwe? Ganun yung tanong eh. Tingnan niyo yung sagot. As long as it's in line with the cooperation to the ICC, that cooperation with the ICC. Nadulas si tanga. Cooperation daw with the ICC. Ano ibig sabihin yan? Nakikipag-cooperate kay ICC? Mali-mali lang. Kung mali-mali lang, ba't nagkakamali? Kala ko ba magaling? Yung magaling, hindi nagkakamali administration will do that. The ICC or the Interpol? Sorry. The government will do that as long as it's in line with the cooperation with the Interpol. Basta the Interpol? Yes. Oo, kahit saan dali ng Interpol? Yes. Even if hindi tayo naniniwala bilang bansa? Yes. Na may jurisdiction? Yes, because we believe in the Interpol. Di ba ganun siya katanga? So ang Diyos nila Interpol. Ay naman takin mo. Walang jurisdiction sa atin. Hindi lang ICC sabihin natin di ICC. Ibang mga korte sa buong mundo. Walang jurisdiction sa Pilipinas. Basta daw may Interpol, ibibigay nila kahit sino. Delikado. Tanga na, delikado tayo mga Pilipino. Pag kayo, may mga kaso, ipamimigay kayo. Tanga, Claire. Di ba naiintindihan na yung mga Pilipino nga sa abroad na nagkasala doon, gusto nating iuwi sa Pilipinas dahil atin yan? Di ba si Biloso, pinauwi nyo rito ilang taon dyan sa Thailand? Niligawan, ilang administrasyon yun hanggang sa naiuwi natin dito, tuwan-tuwa tayo. Sila Flor Contemplacion, di ba? Pinipilit natin na dito na lang sa Pilipinas ikulong. Lahat ng mga kababayan natin kahit naka-death row doon, pinipilit natin. Iuwi dito, di ba? Kung di ka naman ogag. Tapos ikaw ipapamigay mo, tanga. Wala kayong mga utak talaga. Ewan ko sa inyo, Claire. Ano na lang kayo? Matulog na nga tayo. Ay, nako. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik ng ating video. Sana po na-entertain kayo dito. Again, ito pong channel na ito ay para sa mga matitigas ang muka. Ito pong channel na ito ay puro fake news, walang katotohanan. Kaya po lahat ng mga nasabi ko dito ay hindi ko sinasadya. Basta puro kabulastugan lang dito. Huwag nyo masyadong seryosohin. Pinasasaya ko lang kayo. This is for entertainment purposes only. Dahil tayo fake news. Kaya kayo, wag na kayo manood dito kung mga nasaktan man kayo, nagbibiro lang po ako. Hindi po totoo yan, pinasaya ko lang kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Good night. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pala, lakpa
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipinas.